Hindi mahirap unawain sapagkat si Jesus ay lalang ng Espiritu Santo. Kaya ito po ay napakahalagang mga paksa na hindi po natin dapat na iwala, ano? Sapagkat ito ay katotohanan, ano? Naibalita ko rin niya kay John, itong nakaraan lang na Nobyembre, kung ano yung sakit ni Nani. Na kasi ang naging sakit ng kanan ninyo ay prostate din eh, hindi maihi. At nung patingnan ay namamaganga yung prostate eh, hindi rin maihi. Eh ako nga, sabi ko nga kay John, yan din naging sakit ko noong Nobyembre. Abay, sabi nga nung doktor na tumingin sa akin, in-ultrasound pa ako, ay kailangan, at yan ang nandiyan ang anak ko. Ang sabi, ma'am, sabi niya isa kay Neris dahil senior siya doon sa doktor isa. Hindi natin pwedeng gamutin. Kailangan dito, operasyon, sabi kay Neris. O edi nagtanong-tanong na nga si Neris kung sino opera. Pero ako naman, nakiusap nga sa anak ko na kung maaari, ay huwag muna nating pa-opera sapagkat ako nga ay ginagamit ng Panginoon Diyos eh. Sayang naman ito, ating pinag-aaralan ito. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, hinihingi ko sa kay taasan na ako ay tulungan. Maaari huwag nang magdaan sa operasyon. Ilang dasal ko eh. O ayun na nga, nung gabi niyan eh, nagtaka ko eh. 1 linggo kong hindi ininda yun, hindi ako maihi eh. 1 linggo po maliwanag yun. Tinitiis ko, hindi ko lang sinasabi sa mga kasama ko sa bahay. Tinitiis ko na hirap ako talagang amihi, papatak-patak. Eh nung magpatingin na nga lang ako sa doktor na yun, ay nahilo ko nung huling araw na yun eh. Nahilo ko. Hindi na ako maihi, nahilo pa ako. Kaya parang pumasok na rin sa akin yung diablo, yung takot. Eh siyempre nila, hindi naman siya obra sa akin. Sapagkat meron akong salita ng Diyos eh, nasa puso ko ito eh. O edi inaalis din siya ng Espiritu Santo. Tinatakot ako pero umaalis din siya. Tatakot ako pero aalis din siya. Pagka pinakinggan ko lang itong salita ko ito, nakatape ito eh. Paggabi pakikinggan ko. O hindi aalis yung takot. Naunawa ko kasi yung salita ng kasi. Ayun. Nung ako'y ooperahan niya ngayon, gusto ng doktor, eh kailangan operahin ako. Kundi nung kinabukasan na yun. Eh nung gabi ngayon, nawala na yung ko eh. Hinihingi ko nga sa Diyos, tulungan mo po ako, Diyos ko. Sapagkat upang mapakita ko naman sa mga kapatid ko na nagbabible na nga kayo, na hayan, hindi lumalayo ang Diyos, ang kamay ng Diyos sa ating gawa. Hindi lumalayo. Kaya nga, iyan ay sa mga may sakit, ang tao hindi may iwasan ng dadaan sa pagkakasakit. Tandaan niyo po yan, lahat susubukin. Lahat daraan sa mga tiisin, lahat daraan sa mga problema ng buhay, sapagkat iyon ang sinabi ng kasulatan. Mahirap ang mabuhay sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay mundo ng luha at hinagpis. Kaya mahirap mabuhay sa mundong ito. Akala lang natin masarap, pero mahirap. Eh, sa katotohanan lang, pagka tayo nabuhay dito, ayan, oo, may pera tayo, pero daraan tayo sa magkakaramdam. Dadaan tayo sa mga problema ng buhay. Dadaan tayo sa mga tiisin. Dadaan tayo sa mga sigalot. Diyos ko. Na siyang magpapatotoo may diablo talaga sa mundo ito. Sabi tingnan ninyo, ang solusyon lang, kailangan nakaugnay tayo sa mga salitang ito ng Diyos. Sapagkat sinasabi naman ang ating pag-aaral sa gabing ito,
ng babautismo sa atin sa Espiritu Santo ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ang magbibigay sa atin ng mga salita ng Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo ay salita po ng Diyos. At iyon ang siyang mag-aalalay na sa atin. Iyon ang siyang tutulong sa atin. Kung may sakit tayo, ayan. Eh ba, saan ka ba nakakita nung talagang kailangan kong operahin? Hindi ako talaga maihi. Nung gabing iyon, hindi ko pa naman naiinom yung gamot na binili namin. Nung hapon na yun, na normal na yung ihi ko. Di talagang may Diyos. At ang Diyos ay narito sa ating gawain ito. Hindi lumalayo. At hindi malayo. Kaya nga, ito, si Nani, kayo na nag-grade sa kanan ninyo. Ano ang binigay niyong grade sa kanan ninyo? 10. Anong 10? 100 ano? Palakpakan nyo nga. 100 Kasi maaga pa lang nandiyan Iba 100 Kayo na nag-grade Pinagradean ko kayo. Anong grade nyo ako? Ito si Aga 90, 85, 90 ano? Ayan. Sila na nag-i-score sa sarili nila. Pero pinagradean ko sa kanila 100 ang grade nila. Sila nag-grade, tayo nag-grade. Pabayaan ng Diyos ko. Kaya wag lang sabihin mo sa kay Nani, huwag siyang papasukan ng takot. Labanan niya yung takot. Nasa kanya ang Espiritu Santo, ang mga salita ng Diyos. Iyan ang panlaban sa diablo, sa takot, sa lungkot, sa pag-aalala, sa kabalisaan. Basahin niyo yung mga binigay kong Bible sa inyo, yung pinag-aralan niyo sa gabi nito. Sapagkat sinabi, kapag ka tayo nasa kay Jesus, sa mga salitang ito ng Diyos, sapagkat si Jesus ang magbibigay ng mga salitang ito ng Diyos, sapagkat siya ang bumabautismo sa atin sa Espiritu Santo, sa salita ng Diyos. Hindi ba? Sa kay Jesus natin nadidinig at itong aklat na ito ay buhay at kamatayan ni Jesus. Kaya hindi po nagtitigil ito. Alam niyo ba, nagtitigil itong salita ng Diyos, ang Espiritu Santo? Hindi po. Walang tigil po ito. Kaya nga, sabi ko nga kay Lita, sabi ng kalita nyo kanina, kung walang magbabible, lakas na ulan. Kaya tuloy din tayo. Tuloy pa ba tayo? Ano ka ako? Sabi, hindi ba? Ang sumpaan yan Hindi ba? Sumpaan natin sa Panginoon Diyos rain or shine. Hindi tayo pwedeng hindi magbabible. Sumpaan yan Yan ang sumpaan. Testamento yan. Sumumpa rin naman ng Panginoon Diyos. Ang nasa Kanya, hindi niya pababayaan hanggang W.A. Papakan yun. Hanggang wakas, hanggang kamatayan. Hindi kayo pababayaan ng Diyos ng ating Panginoon. Malinaw, hindi pa ba malinaw na sumpaan yan? Ang manatili sa akin hanggang wakas, siya rin naman, hindi magpapabaya sa atin hanggang wakas. Sapagkat sinabi naman ni Jesus, ang sino mang nakakabit sa akin ay mga sangang nagbubunga. Ibig sabihin ng nagbubunga, pinakikinabangan natin yung kanyang mga aral at salita. At ang mga aral at salita niyang iyan, ang siyang nagbibigay naman sa atin ng sigla at buhay. Kapag hindi naman, wala naman tayo dito, magkasakit lang tayo ng konti, wala na. Tulero na tayo. Maraming ganyan po. Magkasakit lang tayo ng kaunti, bagsak na tayo. Yun na, hanggang sa madyablo na, hindi na makatulog, hindi na makakalim, hindi na ganyan ang tao. Kaya nga ang kalaban ng Diyos dito sa mundong ito ay ang diablo, ang lungkot, ang tao, ang kabalisan, ang mga problema ng buhay. Yan ang kalaban ng Diyos. At ito lang ang solusyon. Kailangang bautismohan tayo, ang sabi nga ni Juan Bautista, sa tubig. Kailangan magsisi tayo ng ating mga kasalanan. At kung tayo makapagsisi ng ating mga kasalanan, magaang na maunawaan po natin ang mga salitang ito ng Diyos sapagkat ito naman ang bautismong kasunod.
ang bautismo ng Espiritu Santo, ang mga salita ng Diyos ay ating pong nadidinig. At kung ito'y ating madinig, ito nga ang siyang mag-aalis ng ating mga kasalanan, yung mga hibo ng ating mga sarili, yung mga kahinaan ng ating mga sarili. Kung tayo lagi ng magagalitin, matatakutin, ayan, naaalis na yan. Malungkutin, naaalis na yan. Sapagkat ang kay Jesus ay mayroon ng kapayapaan. Sapagkat ang sabi ni Jesus, kung kayo nakaugnay sa akin ang aking amang siyang nangangalaga sa iyo. Meron pa ba tayong katatakutan dyan? Kaya naman ay salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos ang siyang ibinabautismo sa atin maliwanag na sinabi ni Juan Bautista na si Jesus ang siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. At pinatotohanan ni Juan Bautista na si Jesus ay ang blank. Si Jesus ay ang blank. Salita ng Diyos. Sa bandang huli oo, siya nga yun, nakita niya yan. Pinatunayan niya si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan na nasa kanya kasi yung salita ng Diyos. At diyan ang mga salitang ito ng Diyos ang siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. At iyon ang tinawag ni Juan Bautista na bautismo sa Espiritu Santo. At pinatunayan ni Juan Bautista na yung magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo ngayon, sa mga salitang ito ng Diyos, ang siyang tunay na palpakan ninyo. At aking pinatotohanan na aking nakita ang tunay na anak ng Diyos. Malabo ba yan? Linaw-linaw. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos sapagkat siya'y dala ng Espiritu Santo. Di ang Espiritu Santo yung Diyos na makataas-taasan din, yung salitang niya ng Diyos, di ba? Malinaw yan. Malabo pa ba sa inyo? Linawin pa natin. Ang Espiritu Santo, mga salita ng Diyos. At ang mga salitang ito ng Diyos, kailangan ng ating mga buhay sapagkat kung tayo nakaugnay sa mga salitang ito ng Diyos, ang tao nakaugnay sa mga salitang ito ng Diyos, ang Diyos nga ang siyang nangangalaga po sa atin. Malinaw po yan sapagkat si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Kaya dyan natin tinatapos itong pag-aaral na ito. Ulitin lang natin sandali, si Jesus ay ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Malinaw yan. At sinabi ng ating Panginoon, si Jesus ang siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Malinaw yan. Sapagkat pinatotohanan ni Juan Bautista na si Jesus nga ay tunay na anak ng Diyos. Si Juan Bautista, nagdaan pa rin sa pita ng laman po yun. Sugo nga lang siya, pero nagdaan siya sa pita ng laman dahil anak siya ni Zacarias at ni Elizabeth, di ba? Si Juan Bautista, nagdaan sa pita ng laman. Si Jesus hindi. At yan ang patunay na si Jesus nga ang siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Sana'y hindi tayo nawala sa ating pag-aaral at naway ang ating pinag-aralan ito ay natanim sa atin ang malalim. Kunin na lang natin ang pinakamagandang aral dito ng kaitaasan. Ano ang aral na binibigay dito? Sinabi rito na ang ating Panginoon ay kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan natin mga tao. At pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang siyang magbibinyag sa atin sa Espiritu Santo sapagkat siya ang tunay na anak ng Diyos. Malinaw ba? Malabo? Madaling unawain. Intindihin lang natin, ha? Pinatibayan ni Juan Bautista na si Jesus ay ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan nating mga tao. Isa, number one. At sinabi ni Juan Bautista
na si Jesus ang siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa kay Jesus natin madidinig ang mga Salita. palakpakan yun, ang mga salita ng Diyos. At sinabi ni Juan Bautista, sapagkat kaya sa kay Jesus natin madidinig ang lahat ng iyan, yung mga katotohanan iyan, ay tunay niyang siya ay ang palakpakan ninyo yan. Masasara mo na ba nga? Sara mo nga. Pakiligay mo. Pasasara na natin sa anak ko. Magsisip 7:30 na tayo. Tinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ay ang kordero ng Diyos na magliligtas sa ating lahat Mga mula sa mga kasalanan. kasalanan. Mag-aalis ng ating mga kasalanan. At Tama. sinabi ni Juan Bautista na siya, nababautisman tayo ni Jesus. Si Jesus ang magbabautismo sa atin. Tama. Sa Na Espiritu magsasabi Santo. sa atin ng mga salita dahil siya ay ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na salita. Ang ganda ng sinabi ng anak ko, kinuha ng totoo. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na salita ng Diyos pagkat siya ang tunay na anak ng Diyos. O, isa pa nga, sana mo aga. Pinatunayan ni Juan Bautista Pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ay kordero ng Panginoon. kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na Na siya nag-aalis ng mga mag-aalis ng kasalanan. ating mga kasalanan. At sinabi naman ni Juan Bautista na si Jesus ang magbabautismo sa atin Sa sa Espiritu Santo. At Kaliwat mo, ang At Espiritu siya- Santo ay ang mga salita ng Diyos. ang Espiritu Santo ay Mga salita ng Diyos sapagkat sapagkat pinatibayan ni Juan Bautista na si Jesus ay anak ng Diyos. siya ay tunay na anak ng Diyos. Wala. Palakpakan naman niya. Sa pa. May sasara mo, saray na. Sara mo. Nang pumasok sa iyong Espiritu Santo. At iyang Espiritu Santo yan ang siyang gagamot sa iyo. Pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan natin. Tama. At sa Pinatunayan pinatunayan pa rin ni Juan Bautista na si Jesus ang magbabautismo sa atin ng Espiritu Santo. yun ay mga salita. Ang mga salita ng Diyos. Sapagkat napatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Alakpakan ninyo. Ang ganda, eh. Salita. O meron pa bang gustong magsara? O yun, si Aga. Sa akin lang. Saan ang matanda doon sa likod? Wala bang makapagsasarang matanda dyan? Sara niya. Ikaw Mari, sara mo. Kanina. Sara mo nga. Pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos na Kordero. kordero ng Diyos na magliligtas sa kasalanan ng tao. Bakit? Sapagkat Sapagkat si Jesus ang siyang ang siyang magbibigay. Ibig sabihin ng bautismo siyang magbibigay ng mga magbibigay ng mga Espiritu Santo, ng mga salita ng Diyos. salita ng Diyos. Oh. Sapagkat, Sapagkat siya ang tunay na anak ng Diyos. hindi tayo pwede. Ang Jesus lang. Palakpakan natin si Cesar dahil dito. Iwan Cesar. Meron pa bang gustong magsara dyan? Hello. Angin na po. Sherwin, sara mo nga anak. Sherwin. Sara mo. Yan. Pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos.
At sinabi ni Juan Bautista na si Jesus siya magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. At paliwanag rin, yung Espiritu Santo ay sa mga salita ng Diyos. At sinabi rin ni Juan Bautista, sapagkat si Jesus ang tunay na Pinagtibayan ni Juan Bautista o si Angelo daw. May talent. O, tingnan niyo yung batang maliit. Bulilit. Pinatunayan ni Juan Bautista. Bautista na si Jesus ang ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Sapagkat si Jesus ang nagbabautismo sa atin sa Espiritu Santo makatibagay ang ng mga salita ng Diyos. Sapagkat pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Okay, ang ganda. Talakpakan natin yung batang multo yan. Sige. Ikaw ba, kaya mo yan? Si Linaris nagsasara. Ikaw nga, kaya mo? Bigay niyo kay John. Kay John. Sana mo, John. Jesus. Pinatunayan ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng mga tao, at pinatibayan ni Juan Bautista na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Hindi, meron pang kasunod yun. Bilang pangyayari ng Diyos, siya ang magbabautismo sa atin. Siya ang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Sa makatibagay ito ang mga salita ng Diyos. At pinatunayan yun, kaya siyang mag-ahayag ng mga salita ng Diyos, si Jesus ay ang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan natin. Naintindihan nyo naman, alam ko naman, miski hindi nyo nasalita, kung naunawaan nyo, ano yun, meron lang tao talaga na sa eskwelahan, ganyan man, nung araw kami. Pagka-recitation, walang mag-asta kabal. Pero alam namin ang sagot kung minsan lang. Yung bang tulang lang sa lakas ng loob. Yun. Pero alam naman natin ang sagot. Alam kong gano'n. So, sige, magsitayo na po tayo at sama-sama tayong mag-awit ng mga awiting pangkaitaasan. At mamaya, ganito, kung tayo konti lang naman, yung mga talagang may sakit lang sa inyo at gustong magpa-bless, ayan, ang Espiritu Santo ay nasa ating kalagitnaan, ay ang mga may sakit lang, at talagang gustong magsilapit lang dito mamaya, magpa-bless, Kasama na po ang ating mga panalangin mamaya sa mga iyahin nyo dito na mga dapat na isama sa ating mga kahilihan. Lamig. Sapagkat ang ating pinagsalusaluhan ay ang banal na Espiritu Santo, mga salita ng Diyos, sama-sama natin awitin ang pag-ibig natin sa mga salitang kami. Ang salita na ibabae ng ating. Sama-sama po lang natin awitin.
pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, o Diyos. Salamat sa iyo, aming Panginoon Jesus. At pinag-inubo ang aming dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, sana'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aming mahilig. Na kami binigyan mo pansin ang aming alay ko, sana'y tanggapin ang tanging alay ko, Diyos ay tanggapin sana'y gamitin. Ikaw naman, Ama, wala nang iba pa aming mahiling. Yan ang mga ang pag-ibig. Maganda po yun, yung pag-ibig. Tayo ay pag-ibig ang siyang nagturo. Sama-sama po natin ang sa aming puso at inuwan at siyang nagturo sa aming buhay na walang sarili at pag-asa. Pag-ibig ang siyang bukod natin na di mapapahid, sa puso niya ay ikaw naman ang siyang at nag-asa. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal sa ating pagtulong, ipamalig sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang pumukaw sa aming puso, uhaw sa pagsunod. Pagkalang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo
Panginoong Maria, ang panalangin itinuro sa atin. Sama-sama lang po natin ambitin ang Panginoong Maria. Sama-sama na po natin awitin ang ating hymn.